Nakaupo si Sing sa kanyang sasakyan at nakikinig ito sa radyo. Nakukuha niyang maghatid ng isda kasama ang kanyang kapareha. Aalis na siya sa trabaho at gustong lumipat sa ibang lugar kasama ang kanyang asawa. Ang sabi ng kaibigan niya kahit saan ay pareho lang, narating nila ang lokasyon ng paghahatid at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay puno ng mga manloloob. Si Sing ay isang profesional na boksinggero at lumabas siya upang pabagsakin sila. Isa-isa niya silang pinatumba, bumaba din ang kaibigan niya para tumulong at pareho nilang nagawa matalo ang mga lalaki. Binigyan si Sing ng motor bilang kabayaran niya at nakatanggap sila ng isang isda na hindi nila gusto. Samantala, nag-set up ng business meeting na pinag-uusapan ang mga isdang iyon na makakatulong sa pagpapakain sa buong populasyon ng bansa. Gayunpaman, ang imbakan ng mga isda ay hindi malinis. Ang tagapamahala ng pulong ay nagsasalita tungkol sa kanilang pinuno, si Mr. Vasu, na nagmumungkahi na ang mga isda na ito ay makakatulong sa mga tao na manatiling malusog at balak niyang ipakain ang mga ito sa kanyang asawa na nasa ospital na may sakit. Kinagat ng lalaki ang isda at hindi nagtagal ay dumudugo na ang bibig. Nakarating si Sing sa kanyang bahay at nagalit si Ren nang makitang nasugatan muli ang kanyang asawa. Iminumungkahi niya na kailangan nilang kumilos ng mas maaga bago lumala ang mga bagay. Ngunit sinabi ni Sing na aalis sila sa lalong madaling panahon tulad ng dati. Si Ren ay nagtatrabaho bilang isang nurse at papunta na sa ospital. Sumama kay Ren ang anak ng kaibigan niyang si Buddy. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang duty sa itaas na palapag, siya ay may emergency na operasyon. Ngunit ang punong doktor ay pumasok at hiniling sa kanya na pumunta sa ika-10 palapag sa asawa ni Eli Vasu. Napilitan siyang pumayag at nakarating sila sa kwarto. Samantala, dinala sa ospital ang lalaki habang nanginginig. Habang dinadala siya sa operating room, nagsimula siyang magsuka ng dugo at lumalala ang kanyang kondisyon. Dinala ni Mr. Vasu ang atay ng isda at nagmumungkahi na tutulong sila sa pagliligtas sa sangkatauhan. Hindi sumasang-ayon si Ren, ngunit sinabi ni Mr. Vasu na susubukan pa rin niya ito sa kanyang asawa. Dahil isa siyang mayamang negosyante at nakapagbigay ng maraming supply para sa bansa sa ngayon, iginagalang at sinusunod nila siya. Namatay ang lalaki sa silid ng ospital, ngunit napansin ng isang nurse ang paggalaw sa kanya. Gayunpaman, bago siya makapag-react, inatake siya. Habang naglalakad si Ren kasama ang doktor, nakita nila ang mga nurse na tumatakbo. Tumalo ng dugo ang lalaki sa isang nurse at kinagat siya. Si Ren ay nabigla, isang emergency na anunsyo na nagsasabi sa mga tao na manatili sa lugar ng ospital. Agad siyang nakarating doon at nakitang nagsisiksikan ang mga tao sa paligid. Binabantayan ng mga sundalo ang lugar at maya-maya ay may nahulog na katawan mula sa itaas na palapag. Isang sundalo ang pumunta upang tingnan siya habang itinataas niya ang kanyang ulo. Pinuntahan niya ito upang iligtas siya, ngunit agad siyang kinagat. Sumabog ang kaguluhan at si Sing ay nakarating sa ospital. Sinusubukan ng isang security guard na pakalmahin ang mga tao, ngunit lahat sila ay tumatakbo mula sa isang bagay. Maya-maya ay pumasok ang isang infected at pinipigilan niya ito kahit papaano. Si Ren ay nagtatago sa loob ng isang silid habang sa labas ay ganap na nagngangalit at ang doktor ay nasugatan din. Sumilip siya sa pinto at halos walang laman. Nakarinig siya ng ingay mula sa likuran at bumalik siya upang makitang wala ang doktor. Siya ay naging isang zombie at kumakain ng isang lalaki sa kabilang silid. Sa sandaling makita niya siya ay tumalon sa kanya, nahulog ang mga harang at nailigtas siya. Si Ren ay tumakbo palabas doon at narinig si Sing na nagsasalita sa radyo na tinatawag siya. Nagmamadali siyang tumugon, ngunit pagkatapos ay naputol ang kuryente. Samantala, nakatagpo si Sing ng isang malaking zombie at kahit papaano ay ipinagtanggol ang kanyang sarili. Tumakbo siya palabas upang makita na kahit saan ay nagkakagulo. Nakarating siya sa hagdan habang si Buddy ay inaatake ng isang nahawaang pasyente. Nagtago siya sa isang sulok habang si Sing ay umabot doon at nilabanan sila. Maya-maya, may dumating na zombie mula sa likuran at kinagat ang kanyang binti. Ipinapalagay niyang tapos na ito para sa kanya, ngunit nakita niyang isa lamang itong matandang lalaki na may pekeng ngipin. Sinamahan niya si Sing at napagtanto niya na kilala ni Buddy ang kanyang asawa at kung nasaan man ang kanyang ina, dapat nandoon din siya. Hiniling niya sa kanya na dalhin siya doon. Buhay pa ang security guard at may batang babae din habang hinihiling nilang iligtas sila ng mga sundalo, pareho silang binaril.
Nag-set up ang militar ng isang pagpupulong at nagpasya na pasabugin ang buong ospital upang hindi makarating ang virus sa lungsod. Pumasok ang mga sundalo at itinakda ang mga bomba na may 30 minutes na timer. Naglalakad si Ren sa halos walang laman na koridor, nagtatago mula sa ilang mga zombie. Nahanap niya ang silid ng komunikasyon upang makapasok, ngunit nakalock ang pinto at malapit lang ang gwardiya na may mga susi, ngunit malapit ng tuluyang mahawa ang gwardiya. Tahimik niyang tinatangka itong tanggalin sa kanya, ngunit sa huling sandali bumaling ito sa kanya. Nagawa niyang sipain siya palayo at nagmamadaling binuksan ang pinto, nagkulong sa loob. Hinarangan niya ang pinto at inabot ang mikropono para makipag-ugnayan sa asawa, ngunit hindi ito gumana. Tinitignan niya ang mga EC camera na kung saan-saan sa paligid ng ospital ay puno ng mga zombie. Nalaman ni Sing na ang nanay ni Buddy ay dapat nasa ikalimang palapag at umakyat sa hagdan kung saan may zombie sa isang wheelchair. Tumatawa si Buddy na nakatingin at naalerto ang iba pang mga zombie. Nilabanan sila ni Sing at tumakbo sila sa isang silid na nakaharang sa pinto. Sa loob, may isang matandang pasyente kasama ang kanyang anak. Pareho na silang magiging zombie, samantalang ang iba ay binabasag din ang salamin sa pinto. Nakahanap si Sing ng paraan sa labas ng bintana at tinawag siya. Natigilan si Buddy nang makita ang tanawin ng pumasok ang mga zombie, ngunit inilayo siya ni Sing. Umakyat sila sa mga haligi habang umaakyat sa itaas, ngunit si Buddy ay natigil at nakatagpo ng isa pang zombie. Si Sing ay muling sumagip sa kanya, lumapit sila sa mama ni Buddy. Tumakbo siya para yakapin siya nang malaman ni Sing na nakagat siya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang inhaler at sinabi kay Sing na nasa ika-10 palapag si Ren. Hiniling din niya sa kanyang anak na sumama kay Sing. Kahit na tumakbo ito pabalik sa kanya, ngunit inilayo siya ni Sing at hindi nagtagal ay naging zombie ito. Nang marinig ang kanyang sigaw, mas maraming zombie ang lumabas habang binuhat siya ni Sing at nilalabanan sila. Pansamantala, nakarating na si Ren sa kwarto ni Mr. Vasu na nakita siya sa kamera. Kinalampag niya ang pinto at pinapasok siya nito. Hiniling sa kanila ng pinuno ng militar na ilabas ng ligtas si Mr. Vasu at ang kanyang asawa. Nakita ni Mr. Vasu na ang kanyang asawa ay nasa malubhang kalagayan at ang dugo ay malapit ng maubos. Hinihiling niya na makakuha si Ren ng mas maraming dugo para sa kanya. Si Sing at Buddy ay patungo sa ika-10 palapag habang ang helicopter na puno ng mga sundalo ay lumapag sa bubong upang iligtas si Mr. Vasu. Lumabas si Ren upang kumuha ng dugo mula sa asawa ni Mr. Vasu, ngunit ang labas ay puno ng mga zombie. Dumaan siya sa kabila at tahimik na pumasok sa isang silid. Umabot si Sing sa ika-10 palapag at nakita ang mga zombie na yon. Sinubukan niyang lumipat ng tahimik at nakita niya ang sing-sing ni Ren sa sahig. Napagtantong nasa malapit siya, nakita niya siya sa harapan na tumatakbo palayo sa mga zombie. Siya ay sumisigaw sa mga ito at tumakbo sa halip. Itinulak niya sila gamit ang kama sa ospital at nilalabanan sila habang patuloy silang umaatake habang nakapasok na rin ang mga sundalo. Lumapit sila kay Mr. Vasu at inilabas siya at ang kanyang asawa. Na-stuck si Ren sa isang silid at sa wakas ay nakita niya si Sing sa labas ng bintana. Nakalabas siya at habang hinahabol ng isang malaking zombie, nag-spray si Buddy ng fire extinguisher para tulungan siyang magtago. Gayunpaman, nahanap siya ng zombie at siya ay na-corner. Ngunit pumasok si Sing at hinampas ang zombie, na tinapos siya ng malupit, hinihimok niya itong huminto. Samantala, ang mga sundalo ay nakaharap sa isang paghaharap sa mga zombie. Nagpasya silang mag-walk out, ngunit sa sandaling gawin nila yon, si Sing ay binaril ng mga sundalo. Tumakbo si Ren sa kanya, ngunit pinilit siya ng mga sundalo na ilayo siya. Mabuti na lang at natamaan siya nito sa balikat at buhay pa siya. Ang mga sundalo ay muling inatake ng mga zombie. Dahan-dahang bumangon si Sing, inatake niya ang mga sundalo at kasama nila ay nakikipaglaban din sa mga zombie. Tinalo niya silang lahat, ngunit lumala ang labanan sa isang sundalo na muntik ng masakal sa kanya hanggang mamatay. Ngunit sa sandaling iyon ay inatake ng zombie ang sundalo at siya ay naligtas. Nagawa niyang wakasan ang sundalo kahit papaano habang kinakain siya ng isang zombie. Hinila ni Ren si Sing, dinala siya sa isang kama at inasikaso ang kanyang sugat. Unti-unti siyang gumagaling at humingi ng tawad kay Ren dahil palagi siyang nag-aalala. Kumuha siya ng singsing at isinuot sa daliri niya. Niyakap nila ang isa't isa nang may marinig si Buddy sa labas at pumunta ito upang tingnan ito. Nakita niya ang sundalo na naging zombie at binalaan sila. Pinapasok nila ang zombie sa kwarto at patuloy na binabato ni Sinch ang mga bote ng alkohol sa kanya mula sa likuran. Sinunog pa niya ito at nakataka sila. Ang otomatikong sistema ng tubig ay lumiliko at ang mga patay na sundalo ay nagiging mga zombie na mukhang mas mabangis.
Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Mr. Vasu at ang kanyang asawa na nakagat at malapit ng mahawaan. Hiniling ni Ren na umalis siya, ngunit hindi niya ginawa at kinain siya nito. Nakarating na silang tatlo sa parking lot habang sinusubukang pigilan sila ni Singh, hinihiling nito na umalis. Bagamat nag-aalangan sa una, tumakbo si Ren palayo kasama si Buddy. Masyadong marami ang mga zombie, at kahit papaano ay ipinagtanggol sila ni Singh, pinapasok ang sarili sa loob ng kotse. Narating ni Ren at Buddy ang terrace at nadatnan nila ang isang sundalo na tumitingin sa kanila upang makita kung sila ay nahawaan o hindi. At pagkatapos ng maraming kahilingan ni Ren, nagpasya siyang maghintay ng 5 minuto para antayin si Singh. Nakipaglaban si Singh sa mga zombie mula sa loob ng sasakyan. Pero pahirap ng pahirap, nagsisimula silang nagmumula sa bawat panig at sumisira sa mga bintana na na-corner ito. Nakahanap siya ng wrench at lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Halos makapasok na ang mga zombie sa loob ng sasakyan at biglang sumabog ang sasakyan. Nagpasya ang mga sundalo na umalis. Nagulat si Ren at hiniling na tumigil sila, ngunit hindi sila nakinig at isinara ang pinto. Habang nagkalat ang mga zombie, buhay pa rin si Singh, nakikita niyang mas maraming zombie ang pumapasok. Ang timer ay bumaba hanggang 3 minuto. Sa wakas ay dumating siya sa bubong nang makita siya ni Ren at tinawag siya, ngunit nakalock na ang pinto at nagsimulang lumipad ang helicopter. Nakita siya ni Singh na desperadong umiiyak habang naglalakad papunta sa kanya, ngunit wala siyang magagawa sa puntong ito. Umalis na ang helicopter at nakipaglaban si Singh sa mga zombie. Biglang sumabog ang gusali habang umiiyak si Ren habang nakayakap kay Buddy. Gayunpaman, hindi pa rin patay si Singh habang lumalabas siya sa tubo at natalo ang isang zombie.